I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway guys, meron tayong magandang upload videos. Palagay ko alam nyo po ito at naintindihan nyo. Magandang batas ito ang ipapasa ni Speaker Martin. Maganda ito guys malamang magagalit itong mga kurakot na ibang politician. Hindi lahat yung mga ibang kurakot. Sana noon pa. Di ba? So dahil dito guys, malamang magustuhan nyo itong batas na ito. Itong tinatawag na Bank Secrecy Law. Goes. Maganda ito. Actually, binabati ko si Speaker Martin, dito sa batas na ito, na sinasabi ng mga dilis, tumatama daw sa kanya. Sabi ko nga, kung mayroon kayong problema kay Speaker Martin, ilabas nyo. Sampahan nyo ng kaso doon sa korte. Kung mayroon kayong sapat na ebidensya. Pero kung yung bintang lang, gawa-gawa, storyahin lang yun. Pagdating sa mga DDS, ay wag na kayong maniniwala sa mga pinagsasabi nila at mga pinagpo-post. Lahat yan po fake news, okay? So dahil dito mga besa, basahin ko para kompleto, detalyado. Okay, eto na. Ganda tong batas na ito, Inihain ni Liti, 1st District Representative Martin Romualdez, ang isang panukalang batas na layong gawing modernize ang Bank Secrecy Law. Goes. Na Pilipinas. Ano ba nga ang ibig sabihin nito? Para sa mas epektibong paglaban sa katiwalian. Agay, kurakot pa more. Yan. Para dito sa mga mahilig magkamal ng kaba ng bayan. Dapat noon pa yan. Di ba mga bes? Tuloy. Pandaraya at iba pang financial crime na nagpapahina umano sa tiwala ng publiko. Tama po yun. Kasi karamihan po sa mamayang Pilipino, nalalaman nila ang mga kurakot, mga mandarambong, mga nagkamal sa kaba ng bayan, mga ibang politiko. Wala akong binanggit yung mga iba. Di ba mga beswa? Mayroong isang presidente, di ba, na nakulong. May Bresnik nga yun Ano ba guys ang kaso niya? Di ba plunder yun? Graft and yata di ba? Correct me if I'm wrong guys, baka nagkamali ako. But anyway, tuloy. Sabi dito mga kababayan, layunin ng House Bill number 7 na inihain sa pagbubukas ng 20 Congress na amyendehan ang Republic Act number 1405 para payagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas, which is ang BSP, na suriin ang mga kahina-hinalang bank transaction kabilang ang foreign currency accounts sa ilalim ng mahigpit at limitadong mga kondisyon. Agay, maganda ito guys. Magdi-deposit nga ng 20 billion. Dapat, 'di ba? Questionin ng BSP. Anong klase, saan galing itong pera? Ano bang trabaho mo? Ano ba ang business mo? Malaki ba ang kita mo? Magkano ba ang kinikita mo buwan-buwan? Buwan-buwan 1 billion. My goodness. Ang laki niyan. Alam nyo maganda to mga kababayan, parang ang dating dito bawal mangurakot. Yan guys ang pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong. Ano guys ang masasabi nyo po dito? Nagre-react ang mga dilis. Tinamaan sila ng lintik. Kasi nasasangkot yung phone nila. Sabi po dito, tuloy. We want to send a clear message. The Philippines should no longer be a safe haven for dirty money. Giit ni Romualdez. Yes. Alam niyo ba yung mga komento ng mga dilis? Gawaan daw ni Speaker Martin. Baka hindi niyo alam milyonaryo ang pamilya niyan. Di ba? Binabato nila sa kanya. Alam po natin mga dilis sa mga yan, kaya wag na kayo maniwala. Alam niyo naman si Speaker, binato ng mga ng putik ito, pero hindi siya gumaganti ng putik. Ginagantihan niya ng magandang ngiti. Tahimik lang ito guys
hindi siya pala away. Parang si Pangulong Marcos Jr. din. Oh, nakukuha niya yung ugali niya sa kanyang pinsan. Mabait ito. Oh, abogado din ito eh. Harvard ito mga bes ha. Sabi po dito mga kababayan, ayan oh. Ano guys ang masasabi nyo? Kayo ba ay agree dito o disagree? Ako, sa nakikita ko, magandang batas ito. Oh, agree ako dito. Ay, kailangan maipasak agad yan. For sure, pag ito ay maging batas, ay, pag nakapasa ito sa mga pagdinig, mga kababayan, pag nakarating ito sa lamisa ng Pangulong Marcos Jr., ay nako, permahan ka agad niya yan. Oo, totoo yun. Nakakasigurado ako, nakikita ko eh. Bank Secrecy Law Reform versus Financial Crimes. Agay. Isinulong ni Romualdez. Aba, maganda ito. Ay, naku po. Magandang batas ito para sa akin, guys, ha. Ano po ang kapalagayan nyo? Tama ba ako? If we want honest governance and a stronger financial system, we must update our laws and give our regulators the tools they need to protect the people's money. Sabi ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, which is ang Speaker of the House. Oh, di ba mga beswa? Ano guys, ang kapalagayan nyo? Di ba? Kailangan maging maingat sa paghawak ng pundo ng bayan. Oy, yung mga may budget dyan na malalaki, agay. Di ba? Maganda ito guys, ano? Sa tingin nyo kaya? Ano? Maganda, tama ba ako? For sure guys, sakop niya ang ano na ito, no? Sakop ang batas na ito na bawal mangurakot, bawal magkamal ng pundo ng bayan. O, di ba mga bes? Lalo na sa mga politician. O, di ba? Pag may mga, tulad yung sinasabi nga, ano, dapat ang BSP, karapatan ng BSP, ang, yun, binigyan ng karapatan. Ang BSP, ayon dito sa batas na ito, ano, na kailangan suriin pag yung mga nagdi-deposit ng malalaking pera. Di ba? Ay, nako, tama yan. So, yun guys, maraming salamat sa watching. See you again on my next upload. Bye, and babus. God bless, Philippines. Si Speaker lang ang sakalam. Lalo, marami guys ang magagalit na naman sa kanya. Titingnan nga natin yung mga nagko-comment. Tingnan nyo, binabanatan si Speaker. Nakakainis naman yan. Maraming madali dyan. Marami talaga. Tunay, 95. Hari ng kawata, sabi nila kay Speaker. Pero guys, hindi nila nakikita yung puon nila kung bakit na-impeach. Di ba? Yan, yan. Di ba? Yan, kaya nga, kung mayroon kayong, sabi ko nga, kung mayroon kayong ebidensya laban kay Speaker, di magreklamo kayo doon sa, tawag dito sa korte, ombudsman. Sabi po dito, dapat na batas ay ilabas ang mga leader elected ng Pinas from president down to barangay captain ang kanilang mga salin for every fourth quarter of the year. Sama na sa bawat government projects or inventory projects, expenses or disbursements sa taong bayan plus batas na bitay. Pwede, bakit hindi, 'di ba? Sana kung ganyan dapat. Maganda ito guys yung sinasabi niya para sa akin. Pero kung ang nakikita nyo, kung ang tinutumbok nyo naman ay si Speaker Martin at si Pangulong Marcos Jr., malabo po mangyari yan. Wala kayong maibubutas sa Pangulo at kay Speaker. Igagaranti ko yan. Bakit kanyo mga kababayan? Ayaw nila masira ang kanilang pangalan. Although yung mga paninira ng mga DDS, no, sa kay Speaker, nakawatan daw, kung ano-ano. Pero guys, hindi nila nakikita yung puon nila, no? Kaya nga na-impeach kasi nangawat di ba? Sa dami mong nanakaw, sa kabanang bayan ganun din kadami ang propaganda mo. Di ba? Yan ang mga words ng mga DDS. Pero hindi nila nakikita guys, yung mga
tawag dito, hindi nakikita po nila. Hindi yan ma-upload sa kamera. Alam na ng mga bagong upong congressman na kurakot si Romualdez. Di ba? Grabe kung paano nila binalahura si speaker, inaalipusta. Dapat mayroon kayong resibo. Di ba? Ganun, dapat may resibo kayo. Di ba? Lahat yan, yan ang mga DDS. Pagdating kay speaker talaga. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.